Matindi ang problema sa backlog ng mga silid-aralan sa buong bansa. Nadiskubre yan sa Senate budget hearing ng Department of Public Works and Highways. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa gitna ng pagkakaungkat ng mga substandard at mga ghost flood control project ng DPWH, lumabas din sa budget hearing ng DPWH sa Senado ang nakaalarmang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Ito ba, no? Baban to. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na, Seka. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Nasa 146,000 na kasalukuyang classroom backlog. Kung magpatuloy daw sa ganitong usad, babala ni Senador Aquino, posibleng umabot hanggang 200,000 ang kulang na silid-aralan pagsapit ng 2028. Dito halimbawa sa Batasan Hills National High School na may pinakamalaking populasyon ng mga high school students sa buong Quezon City, mahigit 14,000 estudyante ang naka-enroll at mayroon lamang 105 classroom. Kailangan pang magdalawang shift. Kulang po kami ng 45 classroom pa. Nagsimula raw ang matinding kakulangan sa silid pagbalik ng in-person classes noong 2022 matapos ang pandemya. Nagpatupad sila ng blended learning modality pero may umusbong na problema. Mababa po yung literacy at saka numeracy ng mga bata. Sa dami po ng enrollees at kulang sa classroom, napipilitan ngayon yung mga schools na medyo masiksik yung mga bata sa classroom. Tumataas naman ngayon yung absenteeism. Hindi na sila komportable yung mga bata. Sinisikap daw ng mga eskwelahan na palakasin ang internet at magtayo ng learning hubs kung saan mananatili ang mga guro habang naka-online class. Pero importante anilang matayo ang mga kulang na classroom. Ayon sa principal ng Batasan Hills National High School, 3 taon nang may pending request ng paaralan sa DPWH na ipinadaan sa DepEd para sa mga karagdagang classroom. Pwede raw sana magpatayo ng mga bagong classroom dito sa bahaging ito. Pero ayon sa DPWH na bumisita rito kamakailan, hindi pa raw ito masisimulan dahil kailangan munang gibain ang dalawang gusaling ito na 30 taon na ang edad bago pa masimulan ang mga bagong silid-aralan. Mapuprostrate ka, lalo sa mga delays na yan. Kaya lang, syempre, alam namin na walang guarantee na darating. So, kailangan namin gumawa ng paraan para ma-address pa rin yung mga issue. Plano ng DepEd. Gusto na namin baguhin yung sistema dahil since 2018, tanging DPWH lang ang nabigyan ng kapangyarihan gumawa ng DepEd classrooms. Ang gusto namin ngayon, pati isama na yung local government units. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. Meron tayong pino-propose na public-private partnerships or PPPs. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng direct funding ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga classrooms sa bansa, nakatakdang magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DPWH, DepEd at local government units upang mapatupad ito. Tulad daw ng pagtugon ng DPWH sa mga nasirang paaralan dahil sa mga kalamidad, ganun din ang gagawin nila sa pagtatayo ng mga silid. Kaya naman pala ng mabilis, no? Kung gagawin nga, tututukan nga. That same principle, we're gonna apply also to address the backlog. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News.